You were always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender, you're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silence, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You were ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah, you're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Oh, you overcame. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang araw po mga kapatid, lalo-lalo na sa lahat ng tumututok sa ating pong live streaming. Ayan. At alam ko po na we are blessed kahit na po tayo may pinagdadaan ng krisis ngayon. At dahil po dyan, tayo po'y bumasa ng Bible verse na salita ng Panginoon at ito'y matatagpuan sa Psalms 107. Sinasabi po rito, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, and His mercy endures forever." Let us pray. Oh, Father God in heaven, who created the heavens and the earth, we humbly come to you, O Lord, in the name of our Lord Jesus Christ, our Savior, our Redeemer, our Lord. Marami pong salamat, O Lord God, sa lahat ng biyaya na aming pong natamo sa iyo sa nagdaang buong sanlinggo, O Lord. Truly, O Lord, na napakabuti mo sa amin, O God. At wala po kaming sawang magpapasalamat sa iyo, O Lord, sa iyong kabutihan na ginagawad mo sa bawat isa sa amin. And we know, Panginoon, na we can do nothing without you, O Lord God. Kaya patuloy po kaming humihingi ng karunungan at ng kalakasan sa aming pong pag-aawitan at aming pong pagtutugtugan, O Lord God. At ang tanging hangit po namin ay mawalhati ang iyong dakilang pangalan at aming kang mapasaya, O Panginoon. Kaya marami po salamat, O Lord God. Inaangkin na po namin ang katagumpayan, ang gawain ito sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesucristo. Maraming po salamat. Tunay nga po, Panginoon, na sa iyo lamang ang papuri, pagdakila sa tanging pangalan po namin pong Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating pong mga kapatid na nanonood ng ating pong live streaming. Ayan. Oh, how beautiful, how you, Lord. It's your birth, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power, and it was a cross that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Yes, thank you, Lord. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power, and it was a cross that saved me, that saved me, oh, and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus.
crown of thorns, you became my king forever. With the crown of thorns, you became my king forever. With the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my king forever. With the crown of thorns, you became my king forever. With the crown of thorns, you became my king forever. That saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. That saved me, that saved me, and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Yes, thank you, Lord. Hallelujah. Love you, Lord, for your mercy never fails me. For all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkness night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's
the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing all the goodness of God. Oh, I'm gonna sing all the goodness of God. Oh, I'm gonna sing all the goodness of God. Sa pagkakataon na ito, tunay nga po tayong lahat ay patuloy lumapit po sa Diyos sa panalangin. At tunay nga po ang bawat isa na dumudulog po sa Kanya, ang dakilang Diyos ay patuloy po na nakikinig at patuloy po ang Kanya pong pagtugon sa bawat isa po sa atin na sumasampalataya sa Kanya pong magagawa. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos o aming Ama, sa pangalan po na ipumbugtong na anak ng aming Panginoon Kristo, sa patnubay po ng Banal na Espiritu. Kinikilala namin, O Diyos, ang iyong magagawa. Kinikilala namin patuloy ang iyong kapangyarihan. Kinikilala namin na kung wala ka, O Diyos, ay wala kami magagawa. Kaya ganun na lamang po ang aming pong pagtitiwala po sa iyo. Sasama-sama namin, O Diyos, sa paglapit, sasama-sama namin pagdulog. Ito nga po nakikita mo. At sinabi mo sa iyong mga salita, magkaroon lamang kami na sinliit ng butil, ng mustasa, ng klase ng pananampalataya, ay tunay nga po Diyos, malaki ang magagawa po nito. Sa aming pong nararanasan po sa ngayon, ang lahat ito Diyos ay aming pong patuloy tinataas po sa iyo. Unang-una po ang aming pong gobyerno. Ito po ay aming tinataas sa iyo mula po sa pinakamataas na nanunungkulan hanggang sa pinakamababa o Diyos na mga nanunungkulan sa gobyerno. Ang aming patuloy po na dalangin na sa kanilang pong pagkampan na kanilang pong mga tungkulin ay tunay nga po Panginoon, hindi po pansariling interes ang kanilang po Panginoon mga gagawin. Na tunay nga Panginoon, ang mga gumagawa po ng liko ay tunay nga po iyo pong silang papahiyain, iyo po sila Panginoon ilalantag. Na tunay nga Panginoon, wala pong puwang ang gawa ng masama sa mga nanunungkulan o Diyos sa gobyerno, na kung paano o Diyos ang aming pong tagapanguna na Pangulong Rodrigo Duterte ay tunay nga po, nandun po ang kanyang pong pagnanais na ang korupsyon ay maalis. Bagamat marami po Panginoon na mga ninanais po niya na mangyari ng mga pagbabago, nariyan po ang patuloy po na pakikipaglaban sa mga gumagawa Panginoon ng mga illegal na mga gawain, katulad po ng mga illegal na droga. Ay ganoon na lamang Panginoon ang aming pong patuloy po pagtatas po sa iyo sa aming pong Panginoong leader po ng bansang ito na patuloy mo siya Panginoon samahan, gabayan na sa kanyang pangunguna Panginoon, bagamat nandun po ang kanyang pagnanais ay tunay nga Panginoon, mayroon po mga limitasyon na siya sa kanyang pong buhay, ngunit kami po na nagtitiwala Panginoon kasama po ng mga matutuwid na mga kasama niya o Diyos sa cabinet members, even sa Senate and the Congress. We pray for them, Lord, na tunay nga po Panginoon, kanila pong lubusan pong gawin ang kanilang mga tungkulin, na tunay nga po Panginoon, ang kanila pong maisip ay unang-una po, ito po yung pagkakataon at oportunidad na binigay mo sa kanila, na sila Panginoon ay iyo pong inilagay sa bawat posisyon, na tunay nga po Panginoon, sila po ay maglingkod para po sa bayan at hindi lamang Panginoon, para po Panginoon sa kanilang pong mga pansariling interes, kundi ito po Panginoon para po sa ipong kapurihan. Dalangin namin patuloy o Diyos, na sila po inyong pong samahan, ingatan sa kanilang pong Panginoon mga gagawin, at tunay nga Panginoon, pagkalooban mo rin sila o Diyos ng kalakasan at proteksyon, lalo na po sa panahon nito, na tunay nga Panginoon, sila po ay nakikibakat, nakikilaban Panginoon sa pandemyang ito. Nandun po Panginoon ang kanilang po pagnanais, at tunay nga po Panginoon, matugunan ang pangailangan po ng bawat mamayan, especially Father God, na mayroon pong mga
naapektuhan directly po because of this pandemic. We pray, Lord, especially for our economy, na it might be na ito po ay unti-unting bumabangon. Kami po yung umaasa, Panginoon, na tunay nga po, Diyos, kayo po ang gagawa at kikilos, Panginoon, upang ang aming pong bansang ito ay muli, Panginoon, bumangon at tunay nga, Panginoon, matugunan po ang bawat pangailangan ng bawat isang mamayan sa bansang ito. At tunay nga, Panginoon, especially we pray for all the frontliners na right now ay patuloy-tuloy po ang kanilang pong mga tungkulin, pagampan sa kabila po, O Diyos, ng panganib sa panahon na ito. Ito nga po, ikaw po ang aming Diyos na mag-iingat po sa kanila, magbibigay po ng favor po sa kanila, na tunay nga, Panginoon, patuloy mo sila pagkalooban po na yung masaganang biyaya sa kanila po, Panginoon, mga ginagawang mga tungkol. We pray for them, all the frontliners, na tunay nga po ang aming tinataas po sa iyo. Dakilang Diyos, marami pa po, marahil po mga suliranin po ang aming mga bansa, ang bansa namin ito, at ang bawat mga bansa na tunay nga, Panginoon, affected po because of this pandemic, ay tunay nga po, Diyos, ang aming sama-samang pagdulog ay iyong pong katagpuin. Ang bawat, Panginoon, pamilya ay tunay nga po namin tinatas po sa iyo na sa pagkakataon nito ay sila po ay may mga suliranin na tunay nga, Panginoon, sila man ay hindi po nakakilos dahil po, Panginoon, sa mga pangyayaring ito. Ngunit kami po yung umaasa, Panginoon, na sa kabila po, Panginoon, na sila po yung mga nasa kanilang mga tahanan ay nandun po ang iyong masaganang biyaya. Alam namin, Panginoon, na ang iyong po mga salita ay patuloy po nagpapaalala po sa amin ng mga pangako mo, ay tunay nga po aming pinangahawakan, at tunay nga po hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan, na sa bawat suliranin ng iyong mga anak nang titiwala po sa iyo, na sino man, Panginoon, tumatawag po sa iyo, especially, Father God, that in needs, in times of need, ay tunay nga po, Diyos, you are our every very present help in times of need. Kayo po, O Diyos, ang tunay nga, Panginoon, inaasahan namin na tutugon. Every families, Father God, ay tunay nga po namin tinataas po sa iyo. Every local church that we know, ay tunay nga, Panginoon, na being affected, that some of them, Lord, ay maaari po, Panginoon, hindi po alam kung ano po mga gagawin, but we know, Father God, you will give us the wisdom. At tunay nga, Panginoon, every church also has need. Ay tunay nga, Panginoon, we pray for continuous provision that comes from you, that you will never abandon your servant sa kanila po, Panginoon, paglilingkod, sa kanila po patuloy po pagbabahagi. Even, Lord, na ito man, Panginoon, na through social media, through live streaming, we pray, Father God, na tunay nga po ang iyong mga salita ay hindi po mahadlangan, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming po tinataas, at ikaw, Panginoon, ang iyong kabutihan ang aming pong binabahagi. At tunay nga, Panginoon, hindi man marahil ang iba ay nakakapunta sa church at sila po nasa mga kanya-kanya mga tahanan, ay tunay nga po maramdaman po na bawat isa ang iyong pong presensya, Panginoon, sa kanila pong pakikinig, sa kanila pong panunood, na tunay nga po madama nila ang pagyakap mo, madama nila, Panginoon, na ikaw po'y nariyan, nakikinig, ikaw po'y nariyan na patuloy po tumutugon, ikaw po'y nariyan patuloy po tumutulong, ikaw po'y nariyan na tunay nga, Panginoon, kakatagpo sa bawat pangailangan ng iyong mga anak, na tunay nga po nagtitiwala po sa iyo, naniniwala, nananampalataya po sa iyo, at ikaw, Panginoon, na patuloy po na mataas, dakilang Diyos, tunay nga po that the numbers of being affected with this COVID-19, ito nga, Panginoon, ay patuloy pong tumataas. We know, Lord, na ikaw po, Panginoon, ang aming pong inaasahan, na tunay nga po, ito po ay magkaroon po ng ending, and there will be a cure, there will be a vaccine, or whatever it is, whatever resources it is, Lord, in order for this pandemic will end. Ay tunay nga, Panginoon, aming tinataas po sa iyo for the immediate solution, Lord, of this kind of suffering that we are experiencing right now. Ay tunay nga po namin tinataas po sa iyo, O Diyos, at ikaw po, Panginoon, ang patuloy po na mahayag, at ang pangalan mo ang patuloy pong madakila. Dakilang Diyos, tunay nga po na kami po sama-sama po nagtitiwala po sa iyo pong magagawa sa pagkakataon nito, na tunay nga po sa mga nasa kanya-kanyang mga tahanan. Ikaw po nakakaalam po na kanilang pong mga kalalagayan, anuman marahil po ito, ay tunay nga po, O Diyos, iyo pong alam ang bawat isa po sa kanila. Kami po ay tunay nga po, iyo pong alam ang bawat isa po sa amin. Na tunay nga po, sino man po ang nagtitiwala po ng lubos po sa iyo, you have all the resources, you have all the time, Panginoon, sapagkat alam namin nasa inyo po ang lahat ng kapasyahan. And you are our God, na tunay nga po, patuloy po na nakatingin po sa amin, nakakaalam ng bawat sitwasyon.
Kaya pumisan pa sa bawat isang tumatawag sa pangalan mo o aming Panginoon Jesus. Ikaw po, Panginoon, na siya patuloy po na mahayag at ang pangalan mo ay patuloy po na madakila. Kaya po sa lahat ng ito, sasama-sama namin mga dalangin, katagpuin niyo po, O Diyos, ang aming pong bawat sitwasyon. Na tunay nga, Panginoon, kami man ay mga nandito po sa bansang ito o maging mga kababayan namin na nasa ibang bayan na sila man ay nahihirapan. Sila man ay nandun po ang kanilang pong pagnanais na makabalik po sa bansang Pilipinas dahil sila po ay mga nawalan ng hanap buhay doon, nawalan po ng oportunidad. Dakilan Diyos, kayo po ang kumatagpo po sa kanila. Sa pagkakataon nito, Panginoon, amin silang tinataas sa iyo po mga kamay. All OFWs na tunay nga, Panginoon, ang mga nahihirapan. At lahat po, mga Rahel po na mga nandito na at sila po ay wala pong anumang mapagkukunan dahil sila po ay na-repatriate, ay tunay nga po namin, dinadalangin namin sila sa iyo na tunay nga Panginoon ng oportunidad pong ipagkaloob. It might be from the government itself, ang kaparaanan at tunay nga Panginoon, ito po ay kanil Panginoon, mag-grab ang opportunity nito upang sila po ay makapagsimula pumuli. Muli nga po, dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon at tunay nga po sa sama-sama namin pagdulog ay ikaw, Panginoon, ay tunay nga po, Diyos, na maaasahan sa aming pong mga pananalangin at nagkakaisang panalangin bilang isang bayan, bilang isang iglesia, bilang isang mamayan, bilang isang individual. Sa iyo po namin itinutuon po ang lahat at ito po ang aming pong sama-samang dalangin sa pangalan po ng iyong pong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen, amen at amen. Sa pong magandang umaga sa ating pong lahat. Tayo po ay nasa third week ng month of July. Ano po? At pumapasok na rin tayo sa ikalimang buwan ng ating COVID-19 pandemic. Ano ho? Hindi lang po sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Gayunpaman ay tunay na masasabi natin na pwede pa rin tayo magpasalamat sa ating Diyos. Sapagkat hanggang ngayon ay naririto pa rin tayong lahat. Ano po? Bagamat hindi tayo nagkikita ng mukhaan, ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating live streaming. Ano po? So sa araw pong ito, nais ko pong talakayin natin yung tinatawag na it's time to get up. Ano po? Panahon na para bumangon. At ang ating pong scripture ay galing sa aklat ng Awit, 118, 24 hanggang 25. At ang sabi po dyan, sa 24, this is the day that the Lord has made. Let's rejoice and be glad in it. Please, Lord, deliver us. Please, Lord, hurry and bring success now. So tayo po ay sa mandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin upang muli kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, nawa po kayo ang mabigyan namin ng kalwalhatian at bigyan mo po kami ng sapat na katalinuhan upang amin pong may sa isip, may sa puso at higit sa lahat, amin pong may sa buhay ang mga salita mo sa umagang ito. Maraming pong salamat. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Ano? So, sa ating pong binasa, mga kapatid, ang sabi po doon ay, it's time to get up. Panahon na para tayo ay bumangon. Ano? Kung tayo man po ay nahihirapan sa panahon po ng COVID-19 at tayo ay nalugmok sa hirap, ay panahon na po para tayo ay muling magbangon sa harapan at tulong at tabag ng ating Panginoon. So what are the steps that we need to do if it is time to get up? Ano po ang unang-una nating dapat ginagawa? Number 1 po, wake up. Dapat muna tayong gumising. And let us decide to have a good day. Pagkagising po natin sa umaga, dapat ay nagdi-decide na tayo ng araw na ito ay mabuting araw.
ang desisyon natin ay maging mabuti ang araw na ito para sa Panginoon. At sabi nga po sa binasa nating talata, sa verse 24 and 25, this is the day that the Lord has made. Let's rejoice and be glad in it. Pagkagising na pagkagising, i-decide natin sa ating sarili na ang araw na ito ay para sa Diyos, siyang may likha, at tayo ay dapat maging masaya sa araw na ito. At dalangin natin, please Lord, deliver us. Please Lord, hurry and bring success now. At ang sabi po sa awit, 5:11, let all those who take refuge in you rejoice. Let them shout for joy forever, and may you protect them. Let those who love your name exalt you. So, napaganda po ng sinasabi, lahat ng nagkukubli sa ating Diyos ay sumigaw ng may kasiyahan. Ano ho? At hindi lang ngayon, kundi ang sabi po dyan ay forever. And may you protect them. Let those who love your name exalt you. So tayo po ay magbibigay puri sa pangalan ng ating Panginoon. At sabi po sa awit 32:11, righteous ones, be glad in the Lord and rejoice. Shout for joy, all of you who are upright in heart. So lahat po ng mga tao na may tamang puso sa harapan ng Diyos, tayo po ay magiging masaya. We will be glad in the Lord and we will shout for joy. So tunay nga po na hindi sayang pag tayo po ay nagpapasakop sa ating Diyos. Ano po? At ang ikalawa po, number 2, we have to dress up. Di po ba bago tayo lumakad, tayo po ay nagbibihis. Ano ho? At sabi po dyan, a smile is an inexpensive way to improve your looks. Kahit na po napaganda ng ating bihis, kung tayo po ay nakasimangot, nababawasan yung ating kagwapuhan. Ano ho? Kaya ang payo ho dyan, pag tayo ay nagde-dress up, isama natin yung ating smile. 1 Samuel 16:7. The Lord told Samuel, don't look at his appearance or his height, for I have rejected him. Truly, God does not see what man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord sees the heart. So kung tayo po ay masaya dahil sa Diyos, siyempre may kasama pong smile yan. Ano? At ang Diyos, hindi lamang sa mukha o sa bihis nakatingin, kundi siya po ay nakatingin sa ating puso. So dressing up not only means to look good outside appearance, in the outside appearance, but better if our heart is dressed up for the Lord, showing what is inside our hearts due to the happiness coming from knowing who God is in our lives. So dapat po yung ating pong kasiyahan ay nagmumula sa pagkaalam kung sino ang Diyos sa ating buhay. Ikatlo po, number 3, shut up. Hindi naman ibig sabihin ay talagang huwag ka na magsalita. Ano? But, pag nagsasalita ka, say kind things and learn to listen. No? God gave us 2 ears and 1 mouth. So, He must have meant for us to do twice listening than talking. So, dalawa po ang ating tenga at isa lamang ang ating bibig. So, ang ibig sabihin po niyan, doble ang pakikinig at isang beses lang ang pagsasalita. Ano? Sa Proverbs 13:3, sabi po diyan, anyone who guards his words, protect his life. Anyone who talks too much is ruined. So, dahan-dahan lang tayo magsalita, bantayan daw natin ang ating mga salita para maprotektahan ang ating buhay. Ano ho? At sa Job 2:13, and sat with Job on the ground for a full week without saying a word, since they could see the great extent of his anguish. Nung pong dumating yung dalawang kaibigan ni Job, nung siya po ay punong-puno ng bukol sa kanyang katawan at talagang hindi niya malaman kung anong pwesto ang kanyang gagawin. Siya ba'y uupo, siya ba'y hihiga, no? Kasi kahit anong pwesto ang kanyang gawin, masakit
yung mga bukol na nasa kanyang katawan. So, nung dumating yung dalawa niyang kaibigan, for 1 whole week, hindi po sila nagsalita. Sila po ay nakatingin lamang kay Job at talagang awang-awa sa kanya. Ano po? Kaya nga po, hindi sila nagsalita. At sabi niya sa Job 13:5, I wish you'd all just shut up. Then at least you would appear to be wise. Ano? Pag nananahimik ka lang daw at relax ka lang, mukha ka daw matalino. Ano? Hindi yung sagot ka ng sagot kahit mali yung sinasagot mo. So, ang sabi ni Job, I wish you'd all just shut up. Then at least you would appear to be wise. At ang awit 34:12, who among you desires life and wants long life in order to see good? At sabi niya sa 13, then keep your tongue from doing evil and your lips from spreading lies. Ano? So, kung wala naman tayong sasabihin na totoo, manahimik na lang tayo, no? Lalo na kung kasinungalingan ang gusto mong sabihin. So, ang sabi po dyan ay manahimik ka na lang, no? Keep your tongue from doing evil. Sa Proverbs 21:23, whoever watches his mouth and tongue keeps himself from trouble. No? So, hindi na po bali na hindi tayo masyadong nagsasalita. Pag nagsalita ka naman ay katotohanan at merong pakinabang. Ano? Sa Deuteronomy 4:1, ang sabi po dyan, now Israel, listen to the statutes and the ordinances that I'm teaching you to observe, so you may live and go in to take possession of the land that the Lord, the God of your ancestors, is about to give you. Bago po papasukin ng Diyos sa lupang pangako yung mga Israelita, ang sinabi niya, listen, makinig kayo sa mga habilin, sa mga ordinansa na itinuturo ko sa inyo upang inyo itong sundin, upang kayo'y mabuhay at mapasa inyo ang lugar na ibinibigay ng Diyos. At sabi po niya sa 2 Chronicles 20:15, pay attention, everyone in Judah, in Jerusalem, and you too, King Jehoshaphat, this is what the Lord says to you. Stop being afraid and stop being discouraged because of the vast invasion force, because the battle does not belong to you, but to God. Noon pong si Haring Jehoshaphat, ang Juda at ang Jerusalem, ay naharap sa isang napakatinding pagbabaka. No? Napakarami nilang kalaban. Anong payo ng Diyos? Makinig ka. Makinig ka, Huda, makinig ka, Jerusalem, at Haring Jehoshaphat. Ito ang sinasabi ng Diyos sa iyo. So, dobleng pakikinig, minsan lang tayo magsalita. Ano po? Number 4, stand up for the truth. Stand up for truth or you will fall for anything. Dapat daw ay pagtanggol natin yung katotohanan. Kung alam mo ang katotohanan, yun ang iyong ipahayag. Kung hindi, lahat daw ay madadala tayo kahit anong sinasabi sa atin. Galatians 6:9, let's not get tired of doing what is good, for at the right time, we will reap a harvest if we do not give up. So, ang ating pong paggawa ng mabuti ay tuloy-tuloy lamang. Ano? Sabi niya, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Do not give up. Kasi pagdating ng tamang panahon, ay makakaani tayo ng magandang harvest. Sa 6:10, sabi niya, so then, whenever we have the opportunity, let's practice doing good to everyone, especially to the family of faith. So, lahat daw ng pagkakataon na meron tayong makitang opportunity, let's practice doing good to everyone, especially to the family of faith, lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Job 17:9,
But the righteous person will hold on to his way, and those with clean hands will grow stronger and stronger. So dapat daw manatili sa atin yung pagiging mabuting tao. Manatili sa ating kaparaanan. At yung mga may malinis na kamay ay lalong lalakas. No? 2 Timothy 3:14. But as for you, continue in what you have learned and found to be true, because you know from whom you learned it. So continue sa lahat ng ating pong natutunan sa salita ng ating Panginoon at napatunayan nating totoo sapagkat alam natin kung saan natin natutunan. At sabi po sa Revelations 3:11, I am coming soon, sabi ng Panginoon. Hold on to what you have so that no one takes your victor's crown. Panghawakan po natin yung katotohanan na ating natutunan. Panghawakan natin yung mga salita ng Diyos na ating natutunan. Sapagkat ang ating Panginoon ay malapit nang bumalik. Dapat natin panghawakan yung ating mga natutunan sa Kanya. Number 5, look up to the Lord. Palagi tayong tumingin sa ating Panginoon. Philippians 4:12. Sabi po diyan, I know how to be humble. Sabi po ni Apostol Pablo, and I know how to prosper. In each and every situation, I have learned the secret of being full and of going hungry and of having too much and of having too little. Tingnan po niyo ang sinasabi ni Apostol Pablo. Natutunan niya ang maging masagana, natutunan niya sa lahat ng sitwasyon yung sikreto ng pagiging busog o pagiging gutom o pagkakaroon ng marami o pagkakaroon ng konti. Ibig niya sabihin mga kapatid, anuman ang kanyang nararanasan, siya ay kontento sa buhay. Bakit po? Sapagkat sa 13, ang sabi niya, I can do all things through Him who strengthens me. Kaya nga po, kahit tayo gutom, kahit tayo nangihina, kahit tayo malakas, kahit tayo prosperous, mayaman o mahirap, basta natutunan natin yung sikreto. Sapagkat sabi diyan, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil sa Kanya na nagpapalakas sa akin. He is also saving. Our God is saving. Is our Savior. Isaiah 63:1. Who is this? Coming from Edom, from Bosra, in garments stained crimson. Who is this? Robed in such splendor, marching in His great might. It is I, speaking in vindication, mighty to save. Sino daw yung darating? Yan po ang ating Savior. Hindi lang siya yung ating Savior, siya rin ay nagpapatawad. He is pardoning. Matthew 9:6. But so you will know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. He told the paralyzed man, get up, pick up your stretcher, and go home. He is also infinite. Siya po'y walang hanggan. Matthew 28:18. Then Jesus came up and told them, all authority in heaven and on earth has been given to me. So lahat po ng authority nasa ating Panginoong Hesus. In heaven or in earth. He is also over nature. Luke 8:25. Then He asked the disciples, where is your faith? Frightened and amazed, they asked one another, who is this man? He commands even the winds and the water, and they obey Him. So pinakita po ng ating Panginoong Hesus na siyang may control ng lahat, pati yung hangin, pati yung tubig, kasi sila ay malapit na lumubog sa bangka, sa daong. Takot na takot yung kanyang mga disciples at ang ginising siya sapagkat siya'y tulog.
Sabi sa kanya, Panginoon, lulubog na tayo, malulunod tayong lahat. Kaya nung sawayin niya yung hangin, sawayin niya yung alon, at biglang tumigil yung hangin at tumigil yung matataas na halon. Ang tanong nila, sino ito na lahat, pati ang hangin, pati ang tubig, ay sumusunod sa Kanya? Siyempre po, siya ang Lord of heaven and earth. Ano pa po ang dapat natin gawin? Reach up to God. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. So dapat daw ay tayo ay magtiwala ng buong buo sa ating Diyos at huwag tayong manangan sa ating sariling katalinuhan. At sabi niya sa 6, in all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Lahat po ng nais nating gawin ay isangguni natin sa Diyos, ipagpasa Diyos natin lahat-lahat, at sigurado tayo habang tayo naglalakad, hindi tayo matatapilok, hindi paliko-liko yung ating daan, kundi dire-diretso, sapagkat itutuwid ng ating Diyos. At sabi po sa awit 37:3, trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on faithfulness. At sa 37:5, commit your way to the Lord, trust Him, and He will act. So ang commitment, nasa Diyos, i-commit natin lahat, at siya po ay kikilos para sa atin. Awit 118:8, it is better to take shelter in the Lord than to trust in people. So bago tayo magtiwala sa ating kapwa, unahin natin ang pagtitiwala sa ating Diyos. At susunod na po yung pagtitiwala natin sa tao at kikilos ang Diyos sa taong yon at sa atin. Isaiah 26:4, trust in the Lord forever, for in the Lord God you have an everlasting rock. Siya po ang batong matibay na hindi matitinag kailanman. Kaya tayo po ay magtiwala sa Kanya, hindi lamang paminsan-minsan, kundi forever. Isaiah 50:10, so who among you fears the Lord, obeying the voice of His servant? Who among you walks in darkness and have no light? Let him trust in the name of the Lord and rely upon his God. So kung tayo po ay may takot sa Diyos, sumusunod sa Kanyang mga utos, at lumalakad tayo kahit nasa kadiliman at wala tayong ilaw na nakikita, ay magtiwala tayo sa pangalan ng Panginoon at magtiwala tayo sa ating Diyos. Sa Kanya lamang tayo umasa. Number 7, lift up your prayers to God. Last week, itong topic ng Elder Padua, prayers. Sabi po sa Philippians 4:6, never worry about anything. Instead, in every situation, let your petitions be made known to God through prayers and requests with thanksgiving. So wag po natin kakalimutan mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon, ipabatid natin ang ating mga pangailangan sa Diyos sa pamagitan ng mga panalangin, mga ating kahilingan. Samahan natin palagi ng thanksgiving, pasasalamat. 1 Chronicles 16:11, seek the Lord and His strength, always look to Him. Palagi tayong tumingin sa ating Panginoon. Matthew 7:7, keep asking, and it will be given to you. Keep searching, and you will find. Keep knocking, and the door will be opened for you. Yan po ay sa ating pong sariling buhay, nararanasan po natin yan. Paminsan kahit na antok ka na, pag may kumatok sa pinto mo ng sunod-sunod, keeps knocking on your door. Palakas ng palakas, talaga siguradong babangon ka. Hindi lamang dahil sa talagang
Kahit pagod ka na, no? Dahil sa malakas na pagnak sa pinto, ay talagang bubuksan mo. Kaya yan ang prinsipyo na sinasabi ng Panginoon, no? Keep asking. Hingi ng hingi. Keep searching. Hanapin mo ng hanapin at iyong masusumpungan. At kumatok ka at ikaw ay pagbibigyan. Matthew 26:41. All of you must stay awake and pray that you won't be tempted. No? Pag tayo po ay nasa kalagitnaan ng temptation, manalangin po tayo. The spirit is indeed willing, but the body is weak. Ano po? So willing po palagi yung espiritu, kaya lang minsan nanghihina po yung ating katawan. Sa Ephesians 6:18, sabi po dyan, pray in the Spirit at all times, with every kind of prayer and request. Likewise, be alert with your most diligent effort and pray for all the saints. So hindi lamang po yung ating mga sarili, ang ating pong dinadalangin, kundi panalangin natin lahat ng mga saints, mga santo. Lahat po ng kapatid natin sa pananampalataya, mga santo po yan. Ano? Pero sa iba, baliktad. Sila nananalangin sa mga saints. Ano? Pero dito, ang linaw, sabi dyan, pray for all the saints. Ipanalangin natin yung mga santo. Yung ating mga kapatid sa pananampalataya, sila po yung mga santo, kagaya natin. 1 Thessalonians 5:17. Ano pa ang sabi dyan? Continually be prayerful. Ang sabi po sa iba niyan, manalangin ka ng tuloy-tuloy, walang patid, no? Sa Santiago 5:13, if is anyone among you suffering, he should keep on praying. Lalo na ngayon, panahon ng pandemic. Maraming sufferings na nangyayari. So we should keep on praying. Is anyone cheerful? He should keep reciting psalm. Kung tayo naman ay masaya, ano po, tayo ay umawit para sa Panginoon. Mga salmo, mga himno. So ano po yung summary ng ating pong napag-usapan? Number 1, wake up. Let us decide to have a good day. Number 2, dress up. Isama po natin yung ating smile sa ating pong magandang bihis to improve our looks. Number 3, shut up. Say kind things po yan, hindi this. Say kind things and learn to listen. God gave us 2 ears and 1 mouth. He must have meant for us to do twice listening than talking. Ano? Number 4, stand up for the truth. Paglaban natin ang katotohanan, or you will fall for anything. Number 5, look up to the Lord. Palagi tayong tumingin sa ating Panginoon. Ano po? Number 6, reach up to God. Abutin natin ang ating Diyos. Ano po? Number 7, lift up your prayers to God. Patuloy po tayong manalangin sa ating pong Diyos. Itaas po natin yung ating mga panalangin. Para po sa ating conclusion, mga kapatid, my brothers and sisters in Christ, whatever problems we have been encountering for more than 4 months already because of this pandemic, ay umasa po tayo. It is now time to stand up. Although hindi po natin alam kung ano pong mangyayari next time. Kung tayo po ay babalik na naman sa MGCQ or babalik sa GCQ or EGCQ. Ano ba? ECQ. Yung mas mahigpit na community quarantine. Hindi po natin alam. Pero ang panalangin po nating lahat, dapat ay bumalik na tayo sa medyo normal ng konti. So it is time to stand up for God. God has continued to provide for all our needs sa loob ng 4, papunta sa 5 buwan. Tuloy-tuloy na pinagkakalob ng Diyos ang ating pangailangan. And He always meets our
requirement, yung ating pong lahat ng ninanais ay nasusunod, natutugon ng ating Diyos. So let us do all that is necessary to continuously serve God in whatever capacity that we have, no? Given these circumstances. Ano bang po ang ating circumstansya sa buhay na ating nararanasan sa panahon ngayon ng COVID-19? Tuloy-tuloy po, maglingkod tayo sa ating Diyos. Glory to God. Let us all pray. Ano po? Sa dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, upang kami po ay tuloy-tuloy na hindi man mukhaan ay magkita pa rin sa pamamagitan ng live streaming na ito, O Diyos. Tuloy-tuloy ko pong dinadalangin sa inyo lahat po ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Hindi lamang po sa Kabuyao Bible Christian Church, kundi lahat po ng amin pong mga kapatid na membro ng Kabuyao, City of Kabuyao for Jesus Movement. Ano po? Dinadalayan ko po ang lahat, hindi lamang po dito sa Kabuyao, kundi ng buong Pilipinas, Panginoon. At ng buong mundo, yung aming pong mga kapatid na nasa buong mundo, na tuloy-tuloy din pong nakakaranas ng kahirapan tulad po ng aming nararanasan. Dalangin namin, O Diyos, nawa po tuloy-tuloy na ipagkaloob mo sa kanila ang lahat-lahat ng kanilang pangailangan, O Diyos. Nawa po tugunin mo ang lahat po ng kanila pong mga dalangin, ang lahat po ng kanilang mga hinaing upang sila po ay magkaroon ng kaligayahan na nanggagaling sa iyo, O Diyos, sa kabila ng mga nararanasan namin sa pandemic na ito, O Diyos. Tuloy-tuloy naming dinadalangin ang aming bansang Pilipinas, O Diyos. Lahat ng amin pong tagapanguna, simula po sa aming presidente, sa vice president, lahat po ng cabinet members, mga senador, mga congressmen, lahat po ng mga gobernador, mayors, and lahat ng aming barangay captains. Dalangin namin, O Diyos, kayo pong magbigay sa kanila ng sapat na katalinuhan. Kayo pong magbigay sa kanila ng tamang mga desisyon upang sila po ay tuloy-tuloy na makapaglingkod sa inyo ng ayon sa inyong kalooban, O Diyos. Nawa po, Panginoon, ay tapusin mo na, O Diyos, ang pandemyang ito na nagpapahirap hindi lamang sa aming bansa, kundi sa buong mundo. Maraming pong salamat, O Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. At tuloy nga po purihin ng Panginoon sa kanya pong kabutihan, nagpapaalala sa atin sa kanya pong mga salita. Na tuloy nga po, it's time to wake up, panahon po sa pagbangon. At tuloy nga po, alam ko po, na bawat isa po sa atin, sa pagkakataon nito ay may iba-iba po ang ating pong naranasan. Pero ganoon pa man po, meron pong iisang Diyos na patuloy po kakatagpo sa bawat isa po sa atin. Kaya po sa pagkakataon nito, lubos po ang ating pong pagkapasalamat sapagkat sa kabila po, marahil po ng mga suliranin, ay tunay nga po ang bawat isa na tunay nga pong matapat doon po sa pagbibigay, ng kanilang po mga kaloob ng maikapo, ay tunay nga po, patuloy po ang kanilang pong pagkakaloob. At some of them, ay tunay nga po, they inform us na kami po ay pinapapunta. Of course, together with the deacons, ay kami po ay pinapapunta po sa kanilang lugar upang kunin po ang kanilang pong mga kaloob at mga tithes and tithes sapagkat sila po nga hindi nga po makalabas because of course, dahil wala nga po pang mga sasakyan. And some of them, ay kung saan sa ating mga kapatid, ay they come here, at sila nga po ay dinadala ho nila personal ho dito sa church. Every time po na meron pong gawain ho dito and meron pong workers, ay sila po ay pumupunta ho dito upang iabot ho nila ang kanila pong mga tithes and offering. And we are so honored na tuning nga po ang kanila pong buhay at katapatan ay tuning nga po kinikilala nila ang magagawa ho ng Diyos sa kanila pong buhay. Sa pagkakataon nito, na tuning nga po ang bawat isa, bagamat po meron pong mga suliranin, but we'll just all remember
na the Lord will always be faithful enough sa bawat isa po sa atin. It might be that we earn very kakaunti, very less lamang po ang in-earn po natin. But we should not forget na kung ano ho yung nararapat na para po sa Panginoon. The Lord will bless every person, every individual, every one of us. For those who are faithful, the Lord will bless. It might be we are being affected, the business are affected. It might be ang ating pong paghanap buhay through the company o sa mga pumapasok po ay affected. The Lord knows our situation. Pero ganun pa man po, na kapag ano man po ang meron po tayo, marahil po ito may kakaunti, ngunit tayo po yung matapat sa ating pong ibibigay at ipagkakaloob po sapagkat sabi nga po, ibigay natin kung ano po narapat sa Panginoon. Kaya po, ang tinitingnan ho ng Diyos dito, hindi ho yung amount. Ang tinitingnan ho ng Diyos ay yung ating pong character, yung ating pong attitude, yung ating pong puso sa pagbibigay. Kaya sa pagkakataon nito, let us all give Him praise for His faithfulness, and He will provide all our needs. And we will pray for this moment, natuloy nga po sa bawat isa, natuloy nga po, mayroon pong tinatawag na bukal sa puso ng pagkaloob. Patuloy po ang ating dalangin. Let us pray. Our Heavenly Father, we are so thankful sapagkat Ikaw po, Diyos, ang dakilang Diyos, natuloy nga po na matapat. Maaring po mayroong mga nararanasan ng iyong mga anak na tunay nga po sa suliranin na pinagdadaanan ito ay kung saan sila man marahil, Panginoon, ay kakaunti. Marahil po ang kanilang income. At it might be na sila man marahil po ay nakakahiram pa dahil po sa hirap po na kanila pong naranasan. Ngunit sa pagkakataon, marahil, Panginoon, na sila man ay meron pong na-earn, ay tunay nga po, Panginoon, ang dalangin ng bawat isa po at maging, Panginoon, sa sino man na meron pong pagnanais sa magbigay, tunay nga po ipagkaloob po kung ano po narapat po sa iyo. And some of them ay tunay nga po, Panginoon, they do respond para po, Panginoon, sa pagkakaloob. At tunay nga po, Panginoon, sa pagkakataon ito, kilala mo po ang bawat isa na matapat na nagbibigay po para po, Panginoon, sa kanila pong mga tithes and offering that they know. Ito po, Panginoon, ay magamit in order for the expansion ng iyo po, Panginoon, ng gawain, and in order for your word na tunay nga, Panginoon, may pahayag pa. Ang kabutihan mo ay may pahayag pa. Father God, may you continue to bless them. For those faithful, bless them mightily, Lord. At tunay nga po, anuman marahil po ang kanila pong pinagdadaanan. It might be their business are being closed at sila, Panginoon, they are looking and for something, Panginoon, na maaari mo pagkukunan. Alam namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, mag-give ng way para po sa kanila, Panginoon. You will give them an opportunity to bless them upang magpatuloy po ay pumasaganang biyaya po sa kanila. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kapatid namin na tunay nga po, sila po, Panginoon, ay nagsasabi na sila po, Panginoon, ay magbibigay at sila, Panginoon, ay pinapupuntahan. Ay tunay nga, Panginoon, pagpalain mo mga kapatid namin ito. At mga kapatid namin na pumupunta po dito, na tunay nga, Panginoon, inaabot personal ang kanila po mga tithes and offering. Pagpalain niyo po, Panginoon, sila. At marami pa pong kaparaanan ng iba, Panginoon, ay through transactions in the bank, ay tunay nga, Panginoon, sila, Panginoon, nagbibigay sa pamagitan, Panginoon, ng direct na pagbibigay, Panginoon, sa bangko, with our account, sa church, Panginoon, tunay nga po, pagpalain niyo po sila. And with other ways, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, sila po ay tunay nga po nagiging matapat sa pagbibigay para po, Panginoon, sa iyo pong kalugar, sapagkat alam namin, anumang pong meron po kami ay galing po sa iyo. At tunay nga, Panginoon, pinagpapala mo ang iyong mga anak na tunay nga po nagiging matapat at ikaw po, Diyos, ay palagi po matapat sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po at ang lahat ito ay amin tinataas po sa iyo. Ang anuman, Panginoon, mga ninais ng iyong mga anak, kayo po ang kakatagpo. Ay kayo man, Panginoon, ay tunay nga, Panginoon, na dakilang Diyos na matapat, ay matapat ka po sa kanila po, Panginoon, magbibigay. Hindi pa man, Panginoon, binabanggit ng mga labi. Hindi pa man, Panginoon, sinasabi ng mga labi. At tunay nga, Panginoon, alam mo kung ano, Panginoon, ang pangailangan ng iyong mga anak. Pagpalain niyo po sila, misa pa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. So, hitin po natin yung ating doxology and benediction. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye
heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa Kanya ng mga pag-iingat sa inyo pang hindi kayo magkasala at makapagarap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kalwalatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Muli natin siyang awitan at pasalamatan. Hallelujah! Come on, church! I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy